Kristo ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito, at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos, tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po pong lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos nating ipagdiwang nung linggo ang pagpapakita ni Jesus o pagpapakita ng Panginoon o tinatawag nating Epipania. Ngayong linggo, unti-unting ipinapakilala kung sino at kung ano ang Diyos. Kahapon, nagsimula si Jesus sa kanyang misyon, ang magpahayag ng mabuting balita at magturo sa mga sinagoga. At dahil dito, pinapakilala na si Jesus ay isang guro, teacher. Gayon din, kahapon, nagpagaling si Jesus ng iba't ibang uri ng karamdaman. At doon, pinapakilala si Jesus na isang manggagamot. Guro, manggagamot. Di ba? Parehas na uri ng trabaho. Kaya nga kahapon, pinagnilayan natin ang trabaho. Ang tao dapat may trabaho. Pasok na, balik na sa trabaho.
Ngayon naman, pinapakilala sa atin ang isang natatanging katangian ni Jesus ng isang Diyos. Sa ating unang pagbasa, ayon kay San Juan, sinasabi sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang ang Diyos ay umiibig at mapagmahal. Hindi lang, kundi ang Diyos mismo ang pag-ibig. Ibig sabihin, siya ang unang nagmahal. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero una tayong minahal ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya bago pa natin siya mahalin, siya na ang unang nagmahal sa atin. Hindi dahil tayo ay kaibig-ibig. Hindi po. Kundi dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Walang tanong, walang dahilan kung bakit tayo mahal ng Diyos. Dahil siya mismo ay pag-ibig. Ganyan ang totoong pag-ibig, hindi ba? Una ka lagi, hindi nag-iintay na maging kaibig-ibig, hindi naghahanap ng dahilan, at hindi nag-aantay ng kapalit. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi yung nagmahal ka kasi mahal ka. Kaya nga, di ba, may tanong, mahal mo o mahal ka? Alam mo ba yon? Narinig nyo na ba yon? Ano mas gusto nyo? Mahal mo siya, pero hindi ka niya mahal? O mahal ka niya, pero hindi mo siya mahal? Pipiliin ng tao lagi yung mahal sila. No? Pero hindi ganoon ang pag-ibig. Ang pag-ibig, una lagi. At naipakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa ating ebanghelyo, ipinapakilala naman at ipinapakita ni Jesus kung paano siya magmahal. Hindi niya inantay ang mga tao na magsabi na sila'y nagugutom. Tama? Hindi nagsabi yung mga tao. Si Jesus mismo ang nakaisip na sila'y gutom. Si Jesus mismo ang nakaisip kung anong kailangan nila noong mga oras na yon. Hindi niya inintay ang mga tao na humingi. Siya na mismo ang nangunang magbigay. Siya na mismo ang unang gumawa ng paraan at nagtanong sa kanyang mga alagad, ilang tinapay ang meron kayo? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Una, ang tao lagi. Hindi mo kailangan magsabi, hindi mo kailangan manghingi o maghanap dahil ibibigay niya kung ano ang iyong kailangan. Ibibigay niya kung ano ang iyong kailangan. Madalas lang ang tao mapanguna. Hello, di ba mapanguna tayo? Iniisip agad natin kung ano ang ating kailangan, pero ang Diyos ibibigay kung ano ang iyong kailangan. Hindi ba gano'n naman talaga ang tunay na pagmamahal? Dapat ikaw ang nauuna. Ikaw ang unang magpatawad. Ikaw ang unang magbigay. Ikaw ang unang lumapit. Ikaw ang unang magpasalamat. Ikaw ang unang magsalita. Hindi ka na dapat nag-iintay. Ikaw ang unang kikilos at ikaw ang unang magpaparamdam ng pagmamahal. Ganyan ang totoo at tunay na pagmamahal. Laging una. Ganyan ang Diyos. Una ang tao palagi. Hindi mo kailangan manguna. Dahil ang Diyos alam kung ano ang ating kailangan. Madalas lang, iba ang ating gusto sa pangangailangan. Diba? Gusto pumasa sa board exam. Gusto maging matagumpay sa buhay. Gusto, ang dami nating gusto. Diba? Gustong pumayat o lahat na. Pero sa totoo lang, ang kayang ibigay ng Diyos, ang ating pangangailangan. Yung pumasa sa board exam, kaya mo yan eh. Pero yung kailangan mo, yun ang bibigay ng Diyos. Mag-aral ka lang, kaya mo.
Tutulungan ka ng Diyos. Anong kailangan mo? Karunungan. Yun ang kailangan mo. Yung pumayat, kaya mo yan. Pero anong kailangan mo? Determinasyon, lakas, sipag. Yan yung mga kailangan. Yung trabaho, bawat isa, kaya. Tamad lang yung iba. Anong kailangan? Sipag. Yan yung ibibigay ng Diyos at yun yung dapat nating hinihingi. Pero yun yung hindi natin nahihingi. Kasi ibang ating gusto sa pangangailangan. Mga kapatid, pinapakilala sa atin si Jesus bilang Diyos ng pag-ibig. Nagbibigay kahit hindi manghingi. Binubusog ang mga nagugutom, sobra-sobra at may lumalabis pa. Amen. Amen.